Guys, maging babala ito kapag may tumatawag sa inyong mga unknown number. Huwag na huwag nyo itong i-entertain or sasagutin. At huwag na huwag din kayo magkiklik ng mga links or sasagot sa mga tawag na hindi nakasave sa inyong number or hindi nyo kilalang number. Dahil dito ay nalimasan ang kapamilya ni Kabayang Pinay ng malaking pera sa kanyang bangko. At ngayon siya naman ang sinusubukang iskamin. Mabuti na lang ay naging matalino siya. Nangyari lang to ngayon, meron tumawag sa akin, paparinig ko siya. Sorry po ito, virtual customer service representative from Converge. Pwede po ba? For context lang pala, every time na may tumatawag sa akin na unknown number, lagi ang naka-record. As in, lagi naka-record, back up ko lang. And buti na lang talaga, na-record ko nga. Makausap si Camille Velasco? Yes po, speaking. Hello? Welcome. Doon pa lang, mapapansin nyo na, alam niya yung full name ko. Tapos, yung sabi ko, yes po, speaking, biglang, ang tagal ng reply. Pero hindi pa ako nag-iisip nun. The Converge, thank you for choosing us as your internet provider. Before we proceed, inform ko lang kayo that this call is being recorded for quality and compliance purposes in adherence with the data privacy policy of Converge. Which is normal yon. Ginagawa yun ng mga legit. Ginagawa rin nila. Is it okay to proceed? Yes. Thank you po. Check lang din po namin kung tama tong email address niyo sa file. Yung first character po ng email nyo ay nag-uumpisa sa letter. At yung last character naman po at each Napapansin nyo, yung pagitan ng pag-pronounce niya parang sobrang walang paghinga. email domain nito is gmail.com. Tama po ba? Yes. Oh, yung pagsagot ko wala nang buhay, yes. Kasi, nagpa-process na siya sa utak ko, alam niya yung details ko. Hindi niya binanggit ng buo para hindi magmukhang scam. Diba, pag mga legit naka-asterisk yung ibang details mo, last digit lang ang binabanggit, ginagawa nila. Okay, confirm ko lang din po yung installation address nyo. You are currently located in Barangay. Tama po ba? Hindi na ako sumagot ng yes. Hindi ko na kinonfirm. Ay, kinonfirm ko, Pero, kung AI yon or, hindi niya ma-recognize yung hindi niya maintindihan. Dahil ang alam lang niya, yes or no, oo o hindi. Pero alam niyo ba, yung pagsagot ng yes or no, dapat magdahan-dahan din tayo dyan or mag-ingat dahil pwede nilang gamitin yan sa something na magko-confirm sa details mo since boses mo yun, nare-recognize nila. Basta, so, ang sinagot ko para matest ko lang. Tignan niyo anong sagot. Yung installation address niyo po is located in Barangay. Tama po ba? Sorry, what? Oh, nung sinabi kong inulit niya yung tanong kasi hindi yan ako yung sagot dahil yes lang ang hinihintay niya. So, nagtaka na ako. Nagsungit na ako nito. Hindi ako ganito makipag-usap pero pag alam kong niloloko na ako, taktik ka. Tama po ba? Sorry, what's the purpose of this call? Yan ko anong purpose. Taga sumagot. From Converge, tumawag po kami para i-welcome kayo at i-ensure na maayos yung bagong internet service niyo with us. Your installation Ang sabi ko, address is located in Barangay. and then, nakat ako, bring up niya ulit yung tanong kung taga saan ako. Hindi ko nga sagot ko ng pero hindi yes. Which is yes ang kailangan niyang sagot. Alam mo yung feeling ko meron silang ginagawa behind, like, nasa PC sila, nag-aano ng information ko, kino-confirm nila. So, sumasagot ako ng yes. Nagagamit nila yung boses ko to confirm yung details ko doon. Kaya nung tinanong ako taga saan, sabi ko, yan nila magamit. Tama po ba? What's the purpose of this call? Inulit ko yung tanong ko, anong purpose? This is from Converge. Tumawag po kami para Ayun na. i-welcome kayo at i-ensure na maayos yung bagong internet service niyo with us. Napansin nyo? Paulit-ulit na yung sagot niya. Paulit-ulit na dahil ito ay hindi totoong tao. Merong taong nagko-control sa kanya pero AI yung gamit doon. Hindi ko man alam kung ano yung tunay na ginagawa nila pero mang-i-scam sila. Grabe, Ito na, pakinggan nyo. What? Ano na yung tono ko? Galit na. This is from Converge. Tumawag po See? kami para i-welcome kayo at See, i-ensure sasabihin? na maayos yung bagong See, internet yung service niyo with us. Sino yung script mo? Pati tono? Ha? Try na lang sa iba, hindi niyo ako ma-scam. Gigil ako. Please, sir, that this is a legit call from Converge. Legit call daw? Yung boses yung tono mukhang AI, walang paghinga. Ano? Sorry, hindi ko Oh, kayo sorry. marinig ng maayos. Sorry. Tatawagin na lang po namin kayo ulit. Grabe! Thank you and have a nice day. Bye. Good dog. Better luck next time.
Hindi ko sila i-encourage na mag-scam, pero naiinis ako. Iniinsulto ko sila na hindi nila... Grabe. Alam niyo kung patuloy akong sumagot at nag-confirm ng details ko, hindi natin alam kung saan na to nakarating. Kasi maaaring nagamit na nila yung pag-confirm ko ng yes, kahit na wala akong binibigay na kahit ano, or di kaya, mas worse, syempre, nabigay ko na-confirm ko na yung details ko, akala nila makukuha na nila yung iba pang details ko, like super personal, OTP, mga ganyan. Alam niyo kung ba't nangiinit ako? Kasi meron akong, ito lang, this week, meron akong kapamilya na scam ng 93,000 dahil binigay niya yung OTP. Nalimas yung laman ng buong account niya. Issue rin to ng known na bank. Ayoko na magbigkas ng bank. Pero yon, nalimas yung account niya, kaya ako nanggigigil ngayon kasi sa akin naman ginagawa. Pero, kahit anong sabog ko, once na may tumawag na unknown call, pinipilit kong maging buhay yung utak ko, mag-isip. And itong mga scammer na to, nagtatry lang yan ang nagtatry hanggang sa makuha nila yung target nila na madaling mauto. Pansin niyo naman yung tono, walang paghinga, pare-parehas ng script, and hindi siya conversational. Halatang kiniklik-klik lang kung ano yung i-reply based sa sagot ko. And kinukuha nila yung details. Like, grabe! Kaya sana mag-serve to as awareness na mag-ingat kayo. Huwag na lang magsagot ng call, lalo na kung unknown number. Kasi baka madala kayo sa pag-uusap nila dahil magaling sila. Oo, sige na, magaling kayo. Pero mali yung ginagawa niyo. Hindi kayo lumalaban ng patas. Kumukuha kayo ng pera ng iba na pinaghihirapan nila. Grabe, nanggigigil ako. Walang nakuha sa akin ha, pero nanggigigil ako kasi nga, merong history na nakuhanan yung kapamilya ko na nalimas, nakapanlumo. Buong pera niya yun. Pinaghirapan niya, tapos nakuha lang ng ganun-ganun. Ang hirap kumita ng pera. Kaya kayo, mag-iingat kayo kasi sobrang talamak ng mga ganyang tao. Grabe. Nakakagigil lang. Sobra. Actually, nagawan ko ng video yung about doon sa na-scam na kapamilya ko ng 93,000. Nalimas yung buong account. Nalimas yung buong laman. Alam mo yun lang yung pera niya, pero nakuha. So, nakakapanlumo. Gumawa ko ng video, hindi ko siya in-upload kasi sabi ko, it's not my story to tell. Hindi ko siya kwento para ako yung mag-share sa inyo. Buhay niya yun eh. So, hindi ko in-upload. Tapos ngayon, sa akin gagawin? Sa akin gagawin talaga? Call na to Ewan ko, share ko pa yung na-shoot kong video na about dun nga sa na-scam sa bank na ma-issue ngayon, nalimas din. Minsan, user fault. Sige, sabihin natin user fault. Pero, mali ang magnakaw ng perang hindi sa'yo. Kahit nasabihin mong napindot niya yung link, uto-uto siya. Pero kasi, mali talaga ang magnakaw. Pero meron pang isa. Nandito sa iPhone ko. Baka kayo nakatanggap din kayo ng ganong text message from, other bank. And doon, ang sabi, i-claim mo na yung reward mo, yung points mo, kasi ma-expire na yan today, sabay my link. Sabay kami naka-receive ni Oliver ng ganun. So, alam ko na, scam. Pag binindot mo yung link, pipili ka ng reward na makukuha mo, like earphones, mga ganyan, sisilawin kayo sa papremyo. Tapos, bibili nyo na yung details, i-input nyo na yung bank account nyo. Pag nakuha na nila yun, lilimasin na yung pera nyo online. Nakakagigil, sobra. Sinasabi ko sa inyo, kahit ano pang klase yan, link, call, ang dami nilang paraan para mang scam. So, as much as possible, wag na lang mag-entertain kasi baka ma-brainwash kayo. Minsan, nadadala na lang, sinisilaw kayo sa mga bagay-bagay, tulad niyang points, papremyo, mga ganyan. Wala namang hingin sa aking pera, baka hindi to scam. Hindi nyo alam. Lilimasin kasi yung buong pera nyo, kaya hindi humingi ng malaking pera na mauuna kayong magbigay. Kasi kukunin nila yun. Sana mag-serve to as awareness kasi nakakapanggigil, nakakapanlumo pag nakukuhanan kayo ng pera na pinaghirapan nyo, tapos kukunin lang ng ganun-ganun. Yung huli namang naibahagi niya, naaakalain mo legit message galing sa bangko nyo na nag-aalok ng mga promong gadgets kagaya ng earpods at iba pa. Wag kayong magsasign up sa mga ganyan dahil marami nang nabiktima dyan na nalimasan ng pera sa kanilang bank account. At sobrang dami na nga rin ngayon ang nagbabahagi na nalimasan din sila ng pera sa kanilang bank account na walang OTP, walang account holders verification, pero nakuha ang pera nila. Kaya guys, kailangan nating magdoble ingat. Mas maigi na i-lock nyo ang card nyo kung hindi naman ito ginagamit. Ang sabi pa ng iba na halos lahat ng mga content creator or mga content creator daw ang mga biktima, na baka daw ay content lang ang mga ito. Actually guys, hindi. Dahil kung makikita nyo or mabibisita nyo ang page or group na page ng mga nabiktima ng BDO scam at iba pang mga bangko, ay napakarami nila.
Siguro ang may kakayahan lang mag-voice out ay ang mga content creator na nalimasan ng pera. Isang kilalang content creator na si Erica Pineda nagbahagi ng kanyang karanasan sa nangyari sa kanyang bank account dahil nalimasan siya o nagkaroon ng unauthorized transaction sa kanyang credit card at ngayon naman ay BPI. Ngunit sa huli ay naibalik ang nawalang pera or nagamit na pera na 190,000 pesos at pinalitan ang kanyang card ng taga-BPI. Na-scam ako ng 190,000 sa bank ko. Opo, ganun kalaki. For sure, aware kayo sa mga scam issue sa isang bank. And before pa lumabas yon, na-encounter ko na po yun. Actually, wala talaga akong plan na i-open up siya. Pero nakikita ko kasi mas dumadami yung mga scammer, yung mga nangahack ngayon. Like, wala talagang puso yung mga scammer ngayon. As in, gusto na lang talaga nilang gawin yung mga illegal na easy money na lang talaga. So, eto, papakita ko lang yung transaction na nangyari. Isipin nyo, eto yung transaction ng June 23, 75 transactions yan. And tingnan nyo, ang lalaki ng mga kinukuha niya ate. As in, dire-diretso talaga yung mga transactions. And, of course, tatanungin nyo ako bakit hindi ko siya agad napansin. Sa totoo lang, nung month na yan, sobrang magastos talaga ako. So, akala ko lang is yung mga own expenses ko. Tapos nagtataka nila ako sa isang araw, meron ako nababawas sa 30,000, 50,000, ganyan. And doon ako nagtaka. So, ang ginawa ko, nag-check ako ng bank statement ko. Tapos doon ko nakita may nakalagay na apple.com bill. Which is, tinignan ko yung mga subscriptions ko. Nasa 5 lang yun, ate. So, hindi ako gagastos ng ganun kalaki. And ganun karaming transactions. Kaya nung nangyari yun, talaga nag-hysterical ako. Nalungkot ako. Kasi isipin mo, sobrang laki ng pera. Saan mo pupulutin yun, di ba? At saka talagang pinagpaguran ko yun. And hindi ko nang pinupulot yung pera. So, lahat ng mga cards ko, which is yung debit and credit card ko, binlock ko talaga lahat sila. Never na never talaga ako nagbigay ng code, never ako pumindot ng link. Kaya doon ako nagtataka kung bakit ako na-hack. Yun ang pinagtataka ko talaga sa mga hackers na yan. Diba, nakakapagtaka kasi kung nakita niyo yung video ni Althea and Spencer, parehas na parehas kami ng transaction. So, gabi ko nga nalaman yun. So, kinabukasan, dumiretso agad ako sa bank and talagang pinakita ko yung mga proofs, yung mga evidences ko na wala akong ginawang ganong transactions. And alam niyo ba anong nangyari? Sobrang thankful ako sa BPI kasi na-accommodate nila ako na maayos and at the same time, nabalik yung 190,000 ko. Pinalitan din nila yung card ko para masiguro talaga na wala nang mangyayaring ganong transactions. And nung time na yon, first time nila naka-encounter ng ganong transactions. And ngayon, mas marami na silang mga nabibiktima. Kaya ngayon, gusto kong i-share tong experience ko kasi lesson learned din siya sa akin na syempre naging kapatid din ako. And ayoko na siyang maulit sa ibang tao. So, kapag may mga ganitong encounter kayo, i-report nyo siya agad and i-block nyo agad yung mga cards niyo. Wala talagang mga puso yung mga hackers ngayon, kaya mag-ingat kayo. Yung tinutukoy niyang nawalan din ng pera na si Spencer at si Althea, eto yun guys. Oh, hi guys! Nawalan ako ng pera sa BDO. Ngayon, nanginginig pa rin ako nagtataka kung bakit ako nawala ng perang ganun. Kasi ang alam ko, wala naman akong kiniklik na link or basta ganun. Nagulat na lang ako this September 25 na meron akong transaction with Apple na parang your payment as in dire-diretso like 6 tapos 3,200 yun. Be, ang sakit nun. Hindi siya nagsasend ako TP or what, basta kaltas lang as in. And at that time sabi ko, hindi, baka ano lang to, baka ako nga, baka meron nga ako na click or na buy, na purchase sa sa Apple. Pero nung chinek ko, wala naman. Kaya ayun, ginawa ko, nilock ko lahat talaga ng CC ko, tapos wini-wait ko lang na mag-reflect yung nabawas or baka na-decline, ganon. So, hinayaan ko, pero nilock ko siya. Tapos ngayon, nung nakita ko, na-charge talaga sa akin. Kaya doon ako nagtaka na, ala, grabe, na-scam nga ako. Ngayon, uso ngayon yung scam, kaya doble ingat kayo guys, sa mga may nagte-text, sa may nagko-call. Guys, wag nyo i-share yung OTP nyo. Mahirap na, pinaghirapan
Pinaghirapan ko yung perang yun eh. Tapos, nanakawin nyo lang. Grabe ha. Nakikisabay kayo sa mga politician dyan, nakurap. Ayun, tapos nakita ko din yung post ni Althea Ablan, tapos yung babae na umiiyak kasi nanakawan. Tapos ako din pala. Hindi ko na alam. For awareness lang din, huwag kayong magkiklik ng link kahit alam nyo na trusted na ano yan eh, mismong bangko pa yung nagsesend. Wag na wag kayong magkiklik ng link. Yun. Keep safe, ingat. Hi guys, I'm making this video for awareness. If napanood niyo yung girl na umiyak siya dahil meron siyang naging issue with BDO, it happened to me yesterday. Lagi akong nare-remind nila kuya, ni mama, na never ako magka-click ng link or mag-answer ng call, ng text from unknown number dahil nga uso ang scam ngayon. So yun ang nakatatak sa utak ko. So, ito na nga nangyari. Yesterday, I was driving at notif ang phone ko from BDO alert na meron daw akong transaction na ginagawa without OTP ha. So, dinadma ko lang yung text na yun kasi alam ko naman sa sarili ko at kampante ako na wala naman akong ginagawang transaction. Dedma. Pero nung umabot na sa point na sunod-sunod na yung text, na-bother na ako. Pumunta ako sa online app ng BDO at chinek ko. Doon ko na-confirm na meron ngang bumabawas sa account ko. At sobrang daming transaction na niyang ginawa. So weird. Kakagaling ko lang ngayon sa video at nireport ko yung nangyari. So kunento ko, chu-chu-chu. At ang best lang nilang may tulong sa akin ay i-block ang card ko at i-report. At kailangan ko maghintay ng mga 5 days dahil nga i-investigate pa nila yung nangyari. Dami kong questions sa kanila. Like, madami na bang nag-report na ganito din situation? May babalik ba yung perang nawala sa akin? Ang sagot nila, yes, madami na nag-report sa kanila na ganito rin ang situation. And about sa pera na nawala, hindi sila makapagbigay ng assurance if may babalik ba yun. Dahil kailangan ko nga antayin yung pag-investigate nila. At dun ko palang malalaman if mababalik ba talaga sa akin yung nawalang pera. My God, pinaghirapan ko yung perang yun. Tsaka pambayad na yun sa tuition ng kapatid ko. Sana naman maayos na BDO ang system nyo. Kaya nga kami nagpapasok ng pera sa bank para safe. Tapos may mga ganitong mangyayari. Take note guys hindi lang ito sa BDO nangyayari. Sa ibang bank din. If meron kayong ma-receive na text na sunod-sunod na ang transaction, magtaka kayo guys. I-check nyo na yan sa account niyo. Huwag nyo akong gayahin na naging kampante ako. I-lock nyo na ang card nyo, tumawag kayo sa hotline, i-report nyo yung nangyari. Alam nyo, yung mga tao kasi ngayon, gusto nila easy money na lang. Ayaw nila yung paghirapan nila, yung trabaho nila at tumaban ng patas. At alam nyo guys, yung style pa nila, yung text sa akin, unti-unti nilang binabawasan yung account ko. Talagang sobrang daming text sa akin. Ganto kadaming text. Magtaka na kayo. Lesson learned din ito for me. Kahit yung pag-link ng bank account sa mga app, wag na wag kayong basta magbibigay ng mga bank information. Lalo na kapag sa mga restaurant, sa mga store, kayo na mismo ang lumapit sa cashier para magbayad. Wag nyo hahayaan na may ibang taong maghahawak ng card niyo. Dapat kayo lang talaga. I-make sure nyo talaga yun. Ingatan nyo yung card nyo. Mahirap na magtiwala sa mga nakapaligid sa atin. Ayun lang guys, gusto ko lang maging aware kayo at sabihin sa inyo na this is not a joke. It's really happening. Mag-ingat kayo guys. Sa panahon talaga ngayon ay uso na ang mga panglilimas ng pera online or ng mga pera natin sa bangko. Kaya guys, mas maigi na talaga na gawin ang advice ng isang content creator na ilock ang card kapag hindi naman ito ginagamit. Kahit pa bawat bili mo ng mga products or pagkain sa mga restaurant, ay i-unlock nyo na lang at i-lock nyo ulit pagkatapos. At least, kahit may konting abala, ay safe ang pera nyo. Guys, nakakaloka. Kakatapos ko lang ng isang call with a scammer talaga ng BDO credit cards. So this is your sign to always make sure that you lock your card kung hindi mo siya kailangan gamitin. For BDO customers, you have to make sure na nasa BDO online mobile app ka. Click on your settings and then click on manage cards. Then select your credit cards and select all the credit cards na gusto mong i-lock. Tap that credit card and then when you see here, meron siyang lock card, so you just have to toggle it on.
And then makikita mo na nakasulat dito, lock na yung card na yan. Now, when your card is locked, there will be no incoming transaction. So kung gamitin man yan online, kung gamitin man yan, kung nanakaw yan, iswipe man yan, magde-decline po yan. For other banks, for example, BPI naman, nasa settings yan, and then you click on card control. And then sa card control, make sure that you also click on your card, and then just make sure that you temporarily block your credit card. And last but not least, some other credit card apps out there and banking apps meron rin siya. For example, this bank will also have it, and then click on manage, and then click on lock card. And guys, yes, alam ko nakakatamad sometimes that you have to click on lock card and unlock card every time you're gonna use it. And even ako, guys, paminsan, pumunta na nga ako sa lounge, tapos pinapakita ko yung card ko, tapos sabi lang, sir, parang nakalock po yung card. Sabi ko, ay, sorry. Again, unlocking will just take a few taps on your app. Huwag po tayong mahiya. Kung sinabihan na nakalock yung card natin, okay lang. Pasensya na po ate. We're just being safe. And then again, i-unlock ko na lang po yung card, and then we can use that card and then lock our cards again. Again, let us please be wiser than all of these scammers. And of course, pag unknown na nga yung number na tumatawag sa atin, tulad nga ng mga ganyang number na unknown, let us please not answer these calls na rin. Guys, pag nakakuha kayo ng email na ganito from BDO daw, this is a scam. Kahit nakasulat dyan BDO Security, even if tama yung full name mo, tama rin yung previous mobile number mo, ang galing talaga nila dito. And this new mobile number daw, kuno, and you have to click on this link to update your record urgently. Guys, budol po to, scam po ito. Yes, it looks authentic naman, mukhang nakakakaba. But again, pag may link yan, peke yan. Now, make sure you do not click on any links, do not give any of your information. And kung nagdududa ka, you can always call BDO's hotline. Not only that, guys ha, if ever nabigay nyo mga information nyo, diretso i-report nyo na kaagad yan sa BDO hotline. Now, syempre, tatanong nyo sa yung mga BDO hotline, don't worry, pinadali na rin namin yan. If you still haven't downloaded the KKB app, the Kaskasan Buddies app, you can download it. And if you go to your card section, click on BDO here. Tapos select any of your card here, just click on learn more. Scroll sa pinakababa ng card section na yan, you will be able to find all the different BDO hotlines here. Nandyan yung email, nandyan yung Viber number, nandyan yung mga Metro Manila, domestic toll-free, even your Globe landlines, and international toll-free number IAC if ever kailangan nyo. Lahat na sa Kaskasan Buddies app. Available din po yan for Android at saka for iOS. Now, for help and support naman, if ever you want to report other crimes, diba, cyber crimes, nandito rin naman sa help and support yung number ng PNP. Pwede rin kayo mag-ask ng help dyan, or if ever you want to report any of those crimes that might have happened. Again, munting paalala guys ha, kahit na tama yung mga numbers, tama yung mga details na nakalagay dyan, think before you act. If ever may mga links dyan sa mga SMS or even emails, remember, budol po yan. When in doubt, diretso, call the BDO hotline. Ako naman, sa dumadaming issue na ganito, lalo na bilang isang OFW, ay nakakatakot na maglagay ng malaking pera sa bangko. Noon pa naman, ang goal ko ay magkaroon ng milyon or lampas 1 milyon sa bangko. Pero natakot na ako, kaya ang ginagawa ko ay nilagay ko sa iba't ibang mga investment ang mga pera ko. Kagaya na lang sa pagbibili ng gold, paglalagay sa MP2 at iba pa. Sa cash naman, ang goal ko ay nag-iipon ako ng pera na dirham at ng dollar. Dahil kapag nakaipon ka ng 10,000 US dollar, ay pwede mo naman ito madala sa Pilipinas as cash na hindi naman kailangan i-declare. Ngunit, meron lang akong isang bank account na nilalagyan ko talaga ng savings para naman sa magandang record at makakuha ako ng bank statement kapag nag-for good na ako para magamit ko kapag magta-travel papunta sa ibang bansa.